Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to each. Kitty Duterte nagsalita na po. Ito pong bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsalita na tungkol sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan nilang mag-ina. Unang-una, yung kontrobersyal na video na lumabas diyan po sa social media na kung saan pinapakita na itong si Kitty Duterte di umano ay gumagamit ng illegal na droga at Mary Jane in particular. Kasi base po sa kanyang mga post dun sa kanyang dump accounts mga kababayan ay meron po dong mga video na tila ba itong si Kitty Duterte ay high na high. At meron po mga caption dun sa kanyang video na meron nga pong caption dun na good shit. Meron din caption na wake and bake. At nung tinignan naman natin ang ibig sabihin ay ito po ay idinidikit sa paggamit ng Mary Jane kung tawagin. So yan po yung yung kumakalat ngayon sa social media. Ang dami na po nagsasalita at maging si pambansang Marites mga kababayan si Christian Albert Gasa ay nagsalita na rin tungkol dito. At marami raw siyang ebidensya. Marami siyang mga kakilala na magpapatunay na totoo ang kumakalat na balita. Kaya lang, hindi siya pwede mag-post kasi nga ito ay against community guidelines dyan po sa Facebook at maging sa YouTube. So, malamang ito ay nakarating na kay Kitty Duterte at ngayon siya po ay nagsalita na. Maging etong kanyang ina na meron ding kontrobersi. Ito naman kanyang nanay na si Hanilet Abansenya ay balak pong kasuhan ng pulis na kanyang pinukpok ng cellphone. Meron tayong pinakita na picture ng pulis na talagang yung dito talagang yung bukol sobrang laki. Ang pasing ka ba naman ng iPhone bigat-bigat ng iPhone mga kababayan. So, balak pong kasuhan itong si Hanilet Abansenya. Kaya naman itong si Kitty Duterte ay na-interview mga kababayan. At sabi niya sila raw ay magkukonsulta na lang sa mga abogado. Marami namang legal procedures. Magpapasa pa sila ng mga kung ano-ano na kailangan nilang ipasa. So wala pa kaming gagawin. Mag-consult muna kami sa lawyers. Ito pakinggan natin si Kitty Duterte mga kababayan sa interview. Yes, mag-consult lang mi with lawyers para kaya daghan pa man ng legal procedure, so magpasa pa na sila whatever unsa bay kailangan ipasa. So wala pa karon pero mag-consult mi lawyers. Unsay imong mama Kitty about katong kaso i-file sa iya ha? Wala pa siya update as of karon pero mag-ano sa amin plano sa amin sa tanan. Okay, so yun mga kababayan, magkokonsulta muna daw sila sa mga abogado. Sana all, no? Sana all, maraming abogado at meron pambayad ng abogado. Ito kasi mga to, talagang marami silang pambayad ng abogado. Paano na lang kung mga ordinaryong Pilipino na walang pambayad ng abogado? Diba? Kaya marami nagsasabi, itong hustisya mga kababayan, para lang sa mayaman Kasi biruin nyo, magkano ibabayad nyo sa abogado? Si Sara Duterte nga Napanood nyo ba yung interview kay Sara Duterte? Umaalma siya dahil ang laki raw ng gasto sa abogado. Ang dami yung abogado mga di kalembang pa. Tama ba? Di kalembang pa. Ibig sabihin, magagaling na abogado galing sa magagaling na mga sikat na law firms. So maggastos daw talaga yan. So buti pa sila, no? May mga abogado pag ordinaryong Pilipino wala Wala kang pambayad ng abogado. Kasi kung magbabayad ka lang, kaya minsan mga kababayan, hindi sila nakapagsampa ng kaso kasi wala wala silang pang-abogado Pag lumaban yung kalaban, gagastos ka sa abogado. Imbis na gastusin mo sa abogado, pambibili mo na lang ng pagkain para may makain yung mga mahal mo sa buhay, sa hapagkainan. Diba? So parang unfair masyado itong nangyayari sa ating bayan. Kaya naman sana po, paalala ko pong muli sa inyo, sa darating pong eleksyon, piliin po natin yung mga sa tingin natin ay
Hindi para sa sarili lang nila ang iniisip, kundi para po sa taong bayan, para po sa ating mga Pilipino. Di ba? Kasi nakakaingit itong mga ito na, pero mo, pag may problema sila, kukonsulta lang sila sa abogado, bahala na abogado, ang pakikilusin lang nila, pera nila. Paano yung walang pera? Paano yung ordinaryong Pilipino? Di ba? Alright, so bago tayo magtapos mga kababayan, Balitang Maynila lang po tayo. Okay, dito po tayo sa lungsod ng Maynila. Kahapon po ay inauguration ng 6-story Emilio Jacinto Elementary School. Ayan po mga kababayan. Meron na naman po nga itinayong eskwelahan para sa elementarya. Ayan po, nakakatuwa po yung mga bata na matutulungan, mabigyan ng edukasyon sa pamamagitan ng mga eskwelahang ito. Yan po ay sa inisyatibo ni Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. Yung pinangtayo po dyan na hindi po utang. Hindi po inutang yan. Talagang magaling lang po talaga mag-budget si Mayor Hani Lacuna. Hindi niya na kinakailangan mangutang. Kung ano yung meron ay nang gagastusin. At sa kabila ng gipit na gipit sila dahil napakalaking utang ang kanilang binabayaran, ay nakapagbigay pa rin sila ng tamang mga benepisyo dyan po sa mga batang Maynila. At hindi lang po yan mga kababayan binuksan din po ang Lanusa Health Center dito sa Distrito 3 ng Maynila. Ayan tingnan nga natin itong health center. Ayan po yung health center Health center ba yan? Kasi health center sa amin dito hindi ganyan Health center sa amin dito parang dugyot na. Pero ito mga kababayan, mga bagong-bago ang building. Kaya pagpasok mo dito, gagaling ka talaga mga kababayan. Hindi katulad dito sa ibang health centers. Masama ng pakiramdam mo, pagpasok mo, mukhang magkakasakit ka pa. Dahil sa dumi nung health center. So yan mga kababayan, napakasarap ng pakiramdam kapag nandito ka sa ganitong klase mga health center. Ayan, parang private pero ano po yan, public po yan, public health center po yan. Na ginawa sa inisyatibo ni Mayor Hani Lacuna at ni Vice Mayor Yul Serbo. Ayan Felina Lanuza Health Center. Ayan mga kababayan. Basahin lang natin yung ano sabi ni Mayor Hani Lacuna rito. Sa ating patuloy na misyon na tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng bawat residente, ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing pangunahing sentro ng kalusugan para sa ating kababayan. Sa Lanusa Health Center, magkakaroon tayo ng mas madaling access sa mga pangunahing serbisyong medikal tulad ng check-up, bakuna at mga konsultasyon. Bilang isang doktor, nauunawaan ko po ang kahalagahan ng mabilis at tamang medical na atensyon. Kaya naman, ipinagmamalaki ko po na ang Lanusa Health Center ay may mga eksperto at mga profesional na handang maglingkod at magbigay ng pinakamahusay na pangangalaga sa ating mga kababayan. Makakasiguro po kayo na ang bawat serbisyong hatid ng health center na ito ay magiging abot kaya at dekalidad. Ang pagbubukas ng Lanusa Health Center ay isang patunay ng ating malasakit at pagnanais na mapabuti ang kalusugan ng bawat Manileño. Real talk mga kababayan, kung kayo po ay pipili ng magiging susunod na mayor dyan po sa lungsod ng Maynila, piliin nyo po ay si Mayor Hani Lacuna. Bakit po? Kasi para tuloy-tuloy po ang kanyang naumpisang mga programa, mga proyekto na kitang-kita naman natin, hindi po ito para sa kanyang sariling pangarap o stepping stone para kay Hani Lacuna ay makilala, sumikat, magpapogi para dun sa kanyang pagtakbo sa senator. Hindi ganon. Para sa pagtakbo bilang presidente, hindi ganon. Wala po siyang balak na ganon. Ang gusto lang po niya ay maglingkod dito po sa Batang Maynila. Okay na po sa kanya yon. Wala po siyang balak sa mas mataas na posisyon. Kaya wag po tayong bumoto ng isang kandidato na tumatakbo po dyan bilang mayor ng Maynila na ang gagawin ay stepping stone
gagawing pangpapogi para po sa kanyang mas mataas sa pangarap ang maging presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, tingnan din po natin yung mga nasa paligid ng ating mga kandidato. Tingnan po ninyo. Ang piliin po ninyo ay ang sumusuporta sa gobyerno upang sa ganon, kayo po ay hindi nga pagdating ng araw. Kasi, di ba, alam naman natin kalakaran ng politika sa atin eh. Kapag ikaw ay kumontra sa gobyerno, nga ka. Pero kapag ikaw ay nasa pwesto at ikaw ay sumusuporta sa gobyerno, talagang todo suporta sa iyo ang national government at yung hihilingin mo malamang ay maibibigay ng present administration. Huwag po kayo pipili ng kumakalaban sa gobyerno. Kasi nga po yan, mga kababayan, kapag sila'y napwesto. At huwag po kayo pipili ng pro-China, huwag po kayo pipili ng puro na lang paninira sa gobyerno. Ang piliin niyo po si Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo, at ito po nga buong ticket ng Asenso Manileño. Alright, so yun lang po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.